Yun. Musta mga tol? Tagal kong nawala. Kasi nga, ano dito, winter. Mahirap gumawa ng content. Kasi nga, winter, malamig sa labas. Mahirap mamasyal. At kung lalabas man kami, mag-grocery lang. Kaya, tagal-tagal kong nawala. Ayan, gusto ko lang sanang ipakita itong bahay na nabili namin. Hindi na kami nakatira ngayon sa basement. So, nakabili kami ng bahay ni Mrs. noong October pa. Ngayon ko lang naisipan ni vlog kasi nga medyo busy. So, noong October 18 yung possession date. Tapos nakalipat kami dito ng katapusan ng October. So November, December, January, February. So magti 3 months 3 months na rin dito sa bahay namin. So eto yung bahay na nabili namin na loan, mortgage to. So gusto ko lang ipakita para hindi magyabang, kundi para ma-inspired yung mga kababayan din natin na nandito sa Canada na gusto ring bumili ng bahay. So nung dumating sila Mrs. noong 2023 dito ng April or May yata yun. Tapos after 1 year lang, 2024, talagang pinursige namin makabili ng bahay kasi nga parang same lang kasi yung yung rent. Mas mahal pa nga yung yung rent kaysa yung mortgage. Pero syempre mapaparami pa rin yung bills namin kasi kami na magbabayad ng ng kung ano-ano dyan na bills tulad ng hydro, yung electric, gano'n, tubig, internet. Pero kaya naman. So ngayon gusto kong pakita sa inyo tong bahay. So house tour tayo. So ito yung main door. Dito yung main door. Pag lumabas ka, yan, puro snow. So pagpasok mo dito sa main door, makikita mo kagad etong sala. Yan yung sala namin. Medyo magulo pa kasi nga naglaba kami kahapon ni Mrs. at hindi pa namin may ligpit yung iba. Tapos galing kaming Saskatchewan. Kasi nga dumating yung hipag ko na galing Pilipinas magbakasyon. So may mga pasalubong. So ito yung sala namin. Tapos dito yung mga lagayan ng mga shoes, jackets, mga winter jacket kasi kailangan talaga yan sabitan lalo na pag winter. Tapos dito yung computer ko. Dito ako naglalaro minsan ng PlayStation, PS4 lang yan. Tapos dito naglalaro yung bunso ko. Yan. Sa tabi niya nandito yung kusina. Medyo pa. Kakaalis lang kasi ng mga bata. Kaya hindi ko pa naayos. Yan. Ito yung kusina namin. May mga tirang pinagkainan pa na hindi nahugasan kasi mga anak ko nagmamadali. Ako na lang magbugas niyan mamaya. Tapos ito yung mga rooms. Dito yung kwarto nung bunso ko. Yan. Kaso hindi pa siya natutulog dito kasi nga
hindi pa niya kaya. Tsaka parang ayoko pang payagan. Kasi nga, pag natutulog siya, bigla-bigla na lang bumabangon. At pupunta sa CR, ganon. Nakakatakot. Kaya hindi ko muna siya inaalaw matulog dito mag-isa. So, ito yung room nung bunso ko. Medyo magulo kasi dyan namin nilalagay din yung mga damit namin na araw-araw ginagamit. Tapos, dito naman yung CR. Yan. Yan ang CR namin. Yan. Dito, yung mga lagayan ng pabango, lotion, powder, mga anik-anik ni Mrs. din yung mga nandyan. Yan. Tapos, dito sa kabilang room, ito yung room ng dalaga ko. Magulo, ang gulo niya. Grabe siya. Yan. Dito niya sinasabit yung mga award niya. Yan. Yan yung room nung dalaga ko na ang gulo-gulo. Grabe, sabi ko nga mag-ayos siya ng room niya. Tapos, kabila naman, ito yung room namin ni Mrs. Ayan. Ayan. Dito rin nandito yung laptop ni Mrs. Dito siya nagre-research minsan. Dito yung pwesto niya. Kung gusto niyang gawin sa laptop niya, ganon. Anong ginagawa niya dyan, mga bags niya. Siyempre, hindi mawawala rin yung sabitan ng mga jackets dito kasi malamig. Yan. Ito yung sala, kusina, tapos yung kitchen. Etong way naman na to, papunta sa basement. Ayan. So, may sabitan din to ng jacket. Ayan. Punta tayo sa basement. Ayan. Ito yung basement. Ito yung washroom. Pero mamaya na. Ito muna sa basement. Dito kami madalas magtambay pag weekends. Dito kami nanonood ng TV. Dito ako madalas manood ng TV. Tapos kung may mga bisita, dito rin kami nagkakantahan. Yan. Itong couch na to, binigay lang din nung dati naming landlord. Shout out sa iyo, Ann, saka Kirby. Ito yung nabili namin sa The Frame. Dito kami nagkakantahan. Dito namin sinelebrate yung Christmas party ng Pinoy sa company namin. Mga Pinoy sa Abina, sa Portage. Itong room na to, ito yung storage. Ito ko nilalagay yung ibang mga gamit ng pagkakarpintero. Ayan. May mga kailangang ayusin din tong bahay, pero inuunti-unti ko na lang. Madali lang naman, mga minor na lang. Tapos ito pa pala. Ito yung isang washroom dito sa basement. Yan. So, meron siyang washroom dito. Meron, pwede ring maligo. Meron din tayong, yan, kung may
bisita, gusto maligo dito, okay lang din. Pero minsan, pag nagmamadali, kailangan dito maligo kasi may tao sa CR, sa taas. Dito naman ang isang malaking storage namin. Hindi ko pa naayos to eh. Pero balak kong gawing kwarto to. Dito muna namin tinambak yung mga ibang gamit namin. Dito ko yun, yung mga pintuan na hindi pa namin napalitan. Nandito yung winter tires. Ay, hindi. Yung summer tires pala. Yan. Dito muna namin nilagay yung mga shoes. Na, mga summer. Madalas gamitin yan pag summer. Tapos, eto yung... Dito kami naglalaba. Yan. Medyo madumi pa kasi hindi pa namin naayos na linisan. Kasi nga winter, mahirap gumalaw pag winter. Pag Sabado, puro pahinga. Syempre pagod na sa work. Pero inuunti-unti namin na inaayos. Pero wala na masyadong ayusin dito eh. Ano na lang yung setup na lang namin na preferred na inaayos namin dito. Yan. Dito ako nagsa-sounds, nag-video okay, nagigitara. Yun lang, maliit lang tong bahay pero okay naman. Kasya na kaming isang pamilya. Itong room na to, ito yung room ng sa heater. Kaya tayo sa taas. Ay, patayin ko muna ilaw. Sayang yung kuryente. Dito namin sinasabit yung mga bagong laban na jackets. Kasi nga para matuyo lalo. Although meron namang dryer, pero para mahanginan din kahit paano. Yan sa baba. Ito, may sabitan din kami ng mga jackets. Yun lang, ito lang yung bahay. Maliit siya, pero okay na, kasya na. Kahit paano hindi ganun kamahal itong bahay. At kayang bayaran ng mortgage na monthly. Pati mga bills. Mas pinili rin namin tong bahay na to kasi malapit lang sa school. So naglalakad lang yung mga anak ko papasok sa school. Ano pa? Wala na, yun lang. Nakakatuwa lang din. Sana ma-inspired din yung mga kasamaan natin na nandito sa Canada na gustong kumuha ng bahay. So, tong bahay na to, tong price ng bahay na to is 165. Oh, mura, 'di ba? Kumpara sa mga malalaking city. 165,000 tong bahay na to. 170 pero tumawad kami ng 5 at inapprove naman yung offer namin noon. Kaka-post lang to noon nung kinuha namin, parang 1 day ago. Tapos kinontak namin yung realtor namin. O sige, tara, tignan natin, sabi. Yun, nag-offer kami kaagad. After 2 days, yun, in-accept yung offer namin. Nag-set na sila kaagad ng possession date. Yan. Sa amin, pamilya, okay na to. Kasi isang pamilya lang naman, 2 kami ng misis ko, tsaka 2 anak ko. Malapit sa school, malapit sa work ko, sa work namin ni misis. Parang wala pang 5 minutes, nandun na ako sa work. Yan. Sana ma-inspired ko yung iba at huwag niyong isipin na pagyayabang to.
lahat naman na nandito sa Canada nangangarap yung iba na magkaroon ng sariling bahay. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat at sa susunod ulit na pagbablog, tutur ko kayo naman sa labas. Para sa ngayon mahirap lumabas, ang lamig, minus ano bang temperature sa labas. Minus 22, feels like minus 35. So ang sakit sa kamay, magkakasugat-sugat yung kamay kung hindi ka mag-gloves. Yan. Hanggang dito na lang ulit ang vlog ko. Maraming salamat sa mga nanonood kahit na pakonti-konti. Sana suportahan nyo rin ang mga Pinoy vloggers dito sa Canada. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.